Ang agarang pagsunod sa Diyos kapag siya ay tumawag ay pagpapakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na siyang tumatawag sa atin. Sana alisin natin ang mga pag-aalinlangan sa puso. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay immediately. Ngayon pong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang kapiyastahan ni Apostol San Andres. Narinig natin sa ating gospel ngayon kung paanong ang unang mga alagad ni Jesus ay kanyang tinawag. Si Simon Pedro, si Andres, si Juan, na kapatid ni Santiago, at dito sa pagtawag na ito kasama si Apostol San Andres, ay mayroong commonality nang sila'y tawagin ni Jesus. Silang lahat ay mga mangingisda. Nang sila'y tawagin ni Jesus, imagine, iniwan nila yung kanilang ginagawa. Iniwan yung kanilang hanap buhay, yung kanilang lambat. At symbolically, iniwan nila at sila'y sumunod kay Jesus. At sabi ng Panginoon, gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng tao. Very striking. Yung pagtawag ni Jesus, ang tugon ng mga alagad na ito, kasama si San Andres, ay agad na pagtugon. They followed him immediately. They left their nets, sabi nga, at once. They left their nets immediately. They left their boats immediately. And they followed Jesus. Bakit ganun kabilis silang tumugon kay Jesus? Bakit ganun kabilis nilang iwanan kung ano man yung ginagawa nila? At sumunod agad sa Panginoon. Naalala ko po yung kwento ng aking bukasyon. Marami akong hesitations. Marami akong mga buts and ifs bago ko talaga tuluyang sundin yung sa paniniwala ko ay tawag ng Diyos. Siguro kayo rin po, kapag kayo ay tinatawag ng Diyos sa buhay paglilingkod, agad ang tanong natin, bakit ako? Marami naman dyan, ako'y makasalanan, ako'y hindi karapat-dapat. Sa totoo lang, nung ako'y inoordinahan, ang kamay ng aking obispo ay nakapatong na sa ulo ko, meron pa ring doubt sa sarili ko, Lord, ako ba talaga yung tinatawag mo? Kasi alam ko sa sarili ko na ako'y hindi karapat-dapat, na ako'y makasalanan. Marami naman dyan na mas karapat-dapat, maraming banal o mas siguro mas matinong tao, mas mabait na tao, mas banal na tao. Pero bakit ako? Yun palagi yung aking struggle sa sarili. Kaya pinagtataka ko, bakit itong mga alagad na yun? Ibig sabihin, perfect ba sila? Ibig sabihin, righteous ba sila? Ang tingin nila sa sarili nila ay talagang they are worthy of, following the Lord. At agad nilang iniwan ng lahat. Wala bang kwenta sa kanila itong mga kabuhayan nila at sila'y sumunod kay Jesus? Yung magandang tanong na ganun eh. Para bang nakaka-amaze lang
yung agaran nilang pag-iwan sa kanilang lambat, sa kanilang bangka, at agad na pagsunod kay Jesus. Alam niyo, naalala ko yung reflection ni Pope Francis dito. Sabi niya, ano ibig sabihin ng immediately? Bakit agad-agad? Ito raw ay nanggagaling sa malalim na paniniwala na kapag tinawag ka ng Diyos, it is not about you. It is about God. It is about Jesus. Tayo kasi pwede tayong mahulog sa temptation, no? Yung tinatawag na spiritual abuse, no? Yung bang akala natin it is about us. Akala natin tungkol ito sa ating sarili, kaya ibig sabihin pag tinawag ka ng Diyos, karapat-dapat ka. Yung mga spiritual excuses natin, sasabihin natin, wag na lang akong sumunod, hindi bakit ako. Yung tulad ng na-share ko na mga doubts ko sa sarili. Example ito ng mga spiritual excuses natin, leading to, spiritual abuse din. Inaabuso natin minsan yung katotohanan na hindi tayo karapat-dapat. At ginagamit natin yung excuse para tumugon sa tawag ng Diyos. Sinasabi dito sa ating gospel, hindi perfect itong mga taong ito. Hindi perfect itong mga alagad ni Jesus. They are also sinners like us. Like you, like me, like us. Pero nandoon yung kanilang paniniwala, malalim na paniniwala, na nang sila'y tawagin ni Jesus, it is not about them. Alam naman nila sa sarili nila yun But it is all about Jesus. At sa aking personal na karanasan, hindi ko madaling natanggap yun. There are a lot of struggles and inner battles. Tanong na, bakit ako? Marami naman dyan. Until such time, na ma-realize ko pa unti-unti at matanggap na naging pari na ako, akala ko mawawala yung mga kahinaan ko at mga kapintasan ko, pero nandun pa rin pala. Nandun pa rin palagi. Hindi naman nawala. Nandun pa rin yung mga struggles. Pero ang tanong, sa kabila ng lahat ng yon, minsan ako'y hindi nagiging faithful sa aking mga duties bilang pare. Pero ang Diyos palaging tapat. And I realized na yung bukasyon ko, yung tawag ng Diyos, it's really not about me. But it is always about Jesus. Kayo rin po, kapag kayo tinawag ni Jesus na sumunod sa Kanya, tayo naman lahat tinatawag Hindi lang po pang pari, pang madre, yung salitang vocation, yung tawag. Kundi tayong lahat, we are called to holiness. And holiness is not about us. Holiness is about God in us. Jesus in us. Kaya nga ang paanyaya, for us to be holy, ang Diyos lang naman ang banal hindi naman tayo. Ibig sabihin, tanggapin natin ang Diyos sa buhay. Tanggapin natin si Jesus sa buhay natin. And that is holiness. Not about us, but about Jesus. It's about God. At sana wag na nating pagdadahan yun. Natanggapin siya. Kapag sinabi ni Jesus, follow me. Ibig sabihin, papasukin mo ako sa buhay mo. Pumasok ka sa buhay ko. And that is the call to holiness. Kaya nga mga kapatid, sana wag tayong mag-focus, wag tayong tumitig sa sarili natin na hindi karapat-dapat at palaging may kahinaan, may kapintasan, may kasalanan. Focus on Jesus. Focus on God. Sumunod tayo sa Kanya, pumasok tayo sa buhay Niya, at hayaan din natin na pumasok siya sa buhay natin. At once, immediately, agad-agad. Huwag na nating pagdudahan, huwag na magdalawang isip. Agad-agad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Ama naming Diyos, salamat po sapagkat kami ay tinatawag mo upang maging alagad ng iyong anak na si Jesus. Salamat sa halimbawa ng mga santo, ng mga banal, ng mga apostol tulad ni San Andres, na tinanggap si Jesus sa kanyang buhay at inialay ang buhay para kay Jesus bilang tugon sa pag-aalay din ng Panginoon ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.